Yun. Kaya wag tayong magmarunong na parang nakikita natin yung kahit saan ka pang pumunta ng Mediquida, hindi mo ikaliligtas yan kung madumi yung puso mo. Yun, ako lang mag-isa ngayon kasi pumunta ng ibang country yung boss ko, pati yung kapatid na kasama ko, para mamili sila ng kasi bukas pupunta na ng capital city yung boss ko, and after that pupunta na ng New York dahil yung namatay is American citizen. Ayun, so ganun. Kung kayo ang ginagawa ninyo is ginagapang ako, sinisiraan, wala naman din makikinig sa inyo. Kayo lang din ang nagmumukhang kahiyaya. Biruin nyo, kayo ang nasa pamunuan tapos ginagapang ninyo ako, sinisiraan ninyo ako. Wala naman din maniniwala sa inyo na hindi na talagang totoong nagsasadyos. Pero yung mga mga kolokolorum lang na yan na ang habol magpasipsip, wala kayong alam. Masasabi ko lang, hindi ako naging miyembro na sampay bakod yung pananampalataya ko. Kung ako nagsasalita ako ng ganito ngayon, it's because I have experienced a lot and I have kept quiet for so long a time. Tapos may mga ayoko lang pagpapatulan yung unang-una, miyembro kayo. Hindi nyo naman din alam yung yung mga nangyayari. Biruin mo, nanay ka ng tagapangasiwa, tapos kukuntsabahin mo yung KNP na hindi ibigay sa akin yung yung commission ko. Anong taas ngayon gagapangin ninyo ako. Sasabihin ninyo sa mga kapatid, i-block ako dahil nagsasalita ako ng laban sa aral. Sinong tangang maniniwala sa inyo ngayon? Pero nyo, yung mga kapatid na nadistinuhan ko, ayaw nila maniwala because they've seen me na kung paano ko lingapin yung mga kapatid dahil yun yung natutunan ko kay Brad Eli. Kaya ako, pagka dumidistino ko, yung mga kapatid na nasa lokal na dinidistinuhan ko, mahihirap, sinasabi ko sa kanila yung narinig ko kay Brad Eli. Ang narinig ko kasi kay Brad Eli nung nasa Singapore kami, sabi niya, meron daw siyang malaking babayaran. Tinanong niya si Brad Resi, tinanong niya sa ganito kung magkano yung may re-raise silang funds sa mga bansa na hinahawakan nila. And then, nung nagsabi sila ng figure, sabi ni Brad Eli, kulang pa rin, sabing ganyan, di bale? Sa bagay, malaman ko lang na maayos yung pananampalataya ng mga kapatid. Malaking tulong na sa akin yun. Ngayon, pati manggagawa na dumidistino sa lokal, inaabuso yung mga kapatid. Biruin mo, para magpalapad ng papel sa pangasiwaan, kinukuba niyo yung mga kapatid. Hindi ba kayo nakukonsensya noon, yung kapatid? Well, isa lang yung nalaman ko. Biruin mo, hindi na makakainom ng maintenance yung kapatid para lang meron lang maitulong. Hindi ba kayo nakukonsensya nun? Ako nakita ko yun sa nung nasa Cambodia kami. Biro mo yung isang miyembro doon, komo meron siyang kaya, kahit hindi dumadalo ng maayos at nalalapitan when it comes to financial matters, pinapabayaan lang. Sabi ko, hindi ito yung nakita ko kay Brother Eli na sistema. Kaya, yun, nakakalungkot.